May tanong ako para sa'yo at tingnan natin kung tatama. Naranasan mo na bang tumingin sa kalendaryo mong punong-puno sa listaan ng mga na-achieve mo, pero sa dulo ng araw may pakiramdam ka pa rin na parang may kulang? Oh, mas malala pa. Yung pakiramdam na mas mabigat yung tagumpay kesa sa saya na dapat dala nito. Oo. Yun nga, at base sa mga materyales na binigay mo, mukhang hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na yan. At ang sinasabi ng mga source mo, hindi yan problema ng motivation. O, alam mo yon, ng sipag. Malamang masipag ka. Ang problema ayon sa kanila ay nasa purpose. Sa layunin. Ah, sa purpose. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang ideya na medyo radical at baka baliktarin ang lahat ng alam mo sa leadership. Sige, ano yon? Paano kung ang tunay na purpose hindi pala iniimbento? Hindi pala yan produkto ng ating desisyon? Paano kung yan ay isang bagay na tinutuklasan? Teka, discover versus invent. Sa unang pandinig, parang wordplay lang yan. Gaano ba talaga kalaking epekto ng pagbabago ng isang salita? Sa pamumuno ng isang tao, medyo skeptical ako pero sige tingnan natin. Himayin natin yan. Sige. Kasi 'di ba, ang laging payo sa atin lalo na sa leadership ay define your why. Oh, be the author of your own story? You can be anything you want to be. Lahat 'yan parang ang empowering pakinggan. Sinasabi sa na hawak mo ang manibela. Ano raw ba ang problema doon? Bakit nagiging krisis 'yan ayon sa mga materyales mo? Diyan mismo nag-uugat yung tinatawag ng isang source mo na the quiet crisis beneath leadership. Kasi kapag ang layunin ay galing lang sa sarili, so kung anong gusto mo, so kung anong kaya mong gawin, Ah, okay. ang bigat na pagpapatunay, yung buong pressure, nasa balikat mo rin. Kailangan mong sustentuhan yan ng sarili mong lakas. At ang resulta, mali. Sabi nga sa isang quote doon, success without clarity is the most dangerous form of misalignment. Nako, relate ako dyan. May mga panahon sa career ko na on paper, panalo lahat. May promotion, may projects. Pero pag-uwi sa bahay parang, para saan ba tong lahat ng pagod na to? Yun siguro yung success without clarity na binanggit. Exactly. May momentum ka, pero hindi mo alam kung saan ka talaga papunta. At dito pumapasok yung malaking pagkakaiba, ayon sa mga teksto mo, sa pagitan ng ambisyon at calling o pagkatawag. Ambisyon versus calling. Okay? Ang ambisyon, ang tanong niya, ano ang kaya kong itayo? Ano ang magpapasikat sa akin? Self-centered siya. Tama. Ang calling naman, iba yung tanong. Ang tanong niya, ano ang ipinagkatiwala sa akin? Ano ang kailangang gawin sa mundong ito na ako ang tinatawag para tugunan? Wow, ang laki nung pinagkakaiba nun. Isipin mo yung pagkakaiba. Yung pag-imbento ng purpose, parang gumagawa ka ng sarili mong mapa. Ikaw maglalagay ng bundok, ng ilog, ng treasure. Mukhang may control ka, di ba? Pero ikaw din ang kailangang magbigay ng halaga sa lahat ng yan. Nakakapagod. Okay, so ano yung alternative? Ano yung pag-discover? Yung pag-discover naman, para kang binigyan ng isang treasure map na, matagal nang ginawa, may nag-design na para sa'yo. Ah, Ang trabaho mo na lang ay i-decode yung mga clue, hanapin ang mga palatandaan, at sundan yung daan. The journey is still hard, pero alam mong may patutunguhan at hindi mo ito binuhat mag-isa. wait, sa sinasabi mo na bago pa man magkaroon ng posisyon si David bilang hari o si Jeremiah bilang propeta, may purpose na sila. That's wild. Oo, Kasi 'di ba ang akala natin, you get the job, then you get the purpose that comes with it. This flips everything on its head. at yan mismo ang pattern na paulit-ulit na ipinapakita sa Biblia. Ayon sa sources mo, nauuna ang layunin bago pa man dumating ang posisyon, bago ang titulo, bago ang recognition. Hindi siya aksidente. Hindi. Disenyo siya. Sabi nga nila, God calls first, then He equips along the way. Tingnan natin si Jeremiah. Okay, sige. Sinabihan siya, bago pa man kita mainanyuan sa sinapupunan ng iyong ina, kilala na kita at itinalaga na kita bilang propeta sa mga bansa. Yung purpose niya nauna pa sa kamalayan niya. Hindi pa niya alam kung sino siya, pero may plano na para sa kanya. Grabe yun. Isipin mo, teenager ka pa lang,
Sa gitna ng pag-aalaga ng tupa, Sa bukid? biglang darating ang isang propeta, papahiran ka ng langis sa harap ng mga kapatid mo at sasabihing ikaw ang susunod na hari. Pero ang kasunod, hindi palasyo, hindi korona. Bumalik siya sa pag-aalaga ng tupa? Bumalik ka sa pag-aalaga ng tupa. Tapos naging, music therapist ka ng hari. Tapos naging takas ka pa na nagtatago sa mga kuweba. Paano mo kaya mapapanindigan yung calling mo sa ganung sitwasyon? Exactly, at yan ang buong punto ng source mo. Yung mga taong yon sa kuweba, sa disyerto, yun ang leadership school niya. Ah, yun pala yun? Hinhubog ng Diyos ang kanyang character bago ibigay ang corona. It proves a point na binanggit sa materialismo. God is more concerned with who a leader is becoming than what a leader is achieving. Mas mahalaga yung pagkatao na nabubuo kaysa sa mga tropeyo na nakukuha. Kama. At yung kay Paul, hindi yun career change eh. Yung kwento niya, ang tawag mo doon ay divine interruption. Divine interruption, oh. Buong-buo ang puso niya sa misyon niyang usigin ang mga Kristiyano. Akala niya, yun ang purpose niya, di ba? Akala niyang tama siya. Tapos bigla, sa daan patungong Damascus, isang liwanag, isang boses. At boom, lahat ng pinaniwalaan niya gumuho. Ang dating misyon niya, binali para bigyang daan ang tunay niyang pagkatawag. At ang implikasyon nito para sa'yo na nakikinig ay napakalaki. Kung nasa panahon ka ng paghihintay o yung feeling mo na stuck ka sa isang ordinaryong trabaho. O yung wala pang nakakakilala sa'yo? Oo, yung panahon na yun. Sabi ng sources, hindi raw yan mga hadlang. Baka yan mismo ang mga instrumento para sa paghubog sa'yo. Baka yan mismo ang training ground mo. Okay, so gets ko na yung malaking ideya na yung purpose, tinutuklas, hindi iniimbento, at nauuna to bago pa man ang posisyon. Pero ang tanong ko ngayon, paano? Ayan. Paano mo sisimulang hanapin yan kung feeling mo, lost ka? May sinasabi ba ang sources mo tungkol sa practical steps? Meron. At dito pumapasok yung tinatawag nilang 3P Leadership Blueprint. 3P, okay. Pero warning lang, hindi ito isang checklist na sunod-sunod. Isipin mo ito bilang 3 sangkap na kailangang magsama-sama para magkaroon ng malinaw na apoy. Sige, ano yung unang P? Ang unang P ay passion o malasakit. At kailangan nating maging specific dito hindi ito yung passion na parang hobby o yung panandalihang excitement. Hindi yung I'm passionate about coffee type of thing? Hindi yon. Ang tinutukoy dito ng sources mo ay isang holy burden, isang banal na pasanin. Holy burden. Ita mo, may kumukurot sa puso mo at sinasabi mong, sana may gumawa ng paraan para dito. So parang isang righteous anger o isang malalim na kalungkutan? Pwede. Ang classic example na binigay ay si Nehemiah. Isa siyang opisyal sa palasyo ng hari. Komortable ang buhay niya. Oo, cupbearer, di ba? Pero nung nalaman niyang sira ang mga pader ng Jerusalem, umiyak siya. Nag-ayono. Gabi-gabi siyang binababagag nito. Hindi siya basta nagplano. Nagsimula ang lahat sa isang pasanin na hindi niya binitawan. Iyon ang naging gatong ng kanyang misyon. So ang tanong para sa'yo, ano ang holy burden mo? Okay, may passion o malasakit ka na. Anong kasunod? Baka naman puro puso lang, walang gawa. Tama ka dyan. Diyan pumapasok ang ikalawang P, proficiency o kasanayan. Okay, proficiency. Ito ang pangangasisiwa o stewardship ng mga talento, skills at karanasang ibiligay at hinubog sa iyo sa paglipas ng panahon. Hindi ito tungkol sa pagiging pinakamagaling para lang sa sarili mong kapurihan. Hindi siya for show. Hindi. Ito'y pagtingin sa mga kakayahan mo bilang mga kasangkapan para sa isang mas mataas na layunin. So hindi kailangang world class ka agad. Hindi. Ang mahalaga ay ang katapatan sa pagpapahusay nito. Ang halimbawa sa sources mo ay si Bezalel mula sa aklat ng Exodus. Bezalel, oo. Sinasabing pinuno siya ng Espiritu ng Diyos with wisdom, with understanding, with knowledge, and all kinds of skills para itayo ang tabernakulo. Ang galing niya sa pagkakarpentero at sining ay hindi lang para sa portfolio niya. Para sa isang sagradong lugar. Para sa pagtatayo ng isang sagradong lugar. Yung kasanayan mo, para saan o para kanino ba yan? Okay, so may holy burden at may kakayahan kang tumugon, proficiency. Parang sapat na yon para kumilos. Ano pa yung pangatlong P? Ito yung pinakamisteryos at marahil ang pinakamahalaga sa lahat. Providence
providence. Ito yung patnubay o orkestrasyon ng Diyos. Ito yung pagkilala at pagtitiwala sa kanyang timing, sa mga oportunidad na bigla na lang bubukas, at sa mga taong bigla na lang papasok sa buhay mo. Ito yung bahagi na hindi mo kontrolado. Ito yung pinakamahirap. Kasi paano mo malalaman kung providence na ba yun o nagkataon lang? Diyan pumapasok ang pananampalataya. Ang kwento ni Joseph ang pinakamagandang halimbawa. Ah, si Joseph. Mula sa balon, sa pagiging alipin, sa kulungan. Walang sense ang trajectory ng buhay niya. Tila sunod-sunod na kamalasan, di ba? Oo, puro pighati. Pero sa huli, nung nasa harap na niya ang mga kapatid niya, sinabi niya, ang masamang binalak ninyong laban sa akin ay ginawang mabuti ng Diyos para iligtas ang maraming buhay. Nakita niya na lahat nun, gaano man kasakit, ay parte pala ng orkestrasyon. Para mailagay siya sa tamang posisyon, sa tamang panahon. Exactly. Ganon din si Esther, na inilagay sa palasyo for such a time as this. So, kung babalikan natin yung pakiramdam sa simula, yung pagod kahit successful, ang sinasabi pala ng 3Ps ay baka isa sa mga pinaya ng kulang. O hindi natin napapansin. Oo, baka may passion ka at proficiency, pero wala ka pa sa tamang timing o providence, o baka magaling ka sa ginagawa mo, yung proficiency, pero hindi talaga yun ang holy burden mo, hindi yun yung passion. Ayun. That makes so much more sense. Hindi lang siya basta find your passion, mas komplikado at mas malalim pala. Eksakto. Kapag nagtagpo ang tatlong ito, ang malasakit na galing sa Diyos, ang kasanayan na hinubog ng panahon, at ang patnubay ng Diyos na nagbubukas ng pinto, doon nagiging malinaw at nagiging action ang abstraktong ideya ng layunin. Pero syempre, kahit malinaw na yung blueprint, hindi naman yan parang Google Maps na walang traffic. Sinasabi rin sa sources mo na may mga patibong, di ba? Mga common mistakes. Oo, at tatlo ang pangunahing binigyan ng diin. Una, yung pagkalito sa passion at calling. Ah, okay. Napakadaling isipin na dahil masaya ka at ganado ka sa isang bagay, iyon na ang tawag sa'yo. Pero ang passion na galing lang sa emosyon, parang apoy na madaling maubos kapag naulanan. Mabilis mawala. Ang tunay na calling ay may kasamang pagtitiis. Nananatili ito kahit wala na ang unang excitement, kahit mahirap na, dahil hindi ito nakasalalay sa nararamdaman mo, kundi sa pinanggalingan nito. Pangalawa, yung paghahabol sa papuri kesa sa pagsunod. Ito yung subtle na kalaban. Ginamit na halimbawa si Haring Saul. Ayun si Saul. Sa simula okay siya, pero habang tumatagal, naging mas mahalaga sa kanya ang opinyon ng tao kesa sa utos ng Diyos. Natakot siyang ma-disappoint ang mga sundalo niya, kaya sumuway siya. At doon nagsimula ang pagbagsak niya. Oo, ang tanong para sa bawat leader ay, sino ba talaga ang audience mo? Yung mga tao sa paligid mo o yung tumawag sa'yo? At ang pangatlo na marahil ang pinakamahirap para sa henerasyon natin ay ang panghihina sa paghintay. Dito pumapasok yung napakagandang konsepto sa sources mo, ang ideya ng faithfulness over fruitfulness. Katapatan bago ang bunga. Ayan. Grabe yung konsepto ng faithfulness over fruitfulness kasi sa mundo po natin ngayon, puro metrics, puro results, di ba? Quarterly reports, KPIs, engagement rate. Oo, what have you done for me lately? Exactly. Kung walang fruits, ibig sabihin failure. Paano mo babaguhin yung mindset na yun? Ang sabi sa sources mo, kailangan mong baguhin ang definition mo ng trabaho. Ang trabaho mo ay hindi yung pag-produce ng bunga, Okay? kundi yung pagiging tapat sa proseso. Isipin mo ang isang magsasaka. Trabaho niyang magtanim sa tamang panahon, magdilig, mag-alaga ng lupa, at bunutin ang mga damo. Yung daily grind. Yung proseso. Pero ang pagpapatubo ng halaman at pagpapabunga nito, sa Diyos yun. Kung naging tapat ang magsasaka sa kanyang proseso araw-araw, nagtagumpay na siya. May bunga man kaagad o wala sa panahong iyon. Ang bunga ay resulta, hindi ito ang trabaho. Wow! Ang laking pressure ang natatanggal nun. Kasi ang focus mo na lang ay gawin ng tama yung part mo for today. Araw-araw. Tapos may isa pang nakakagulat na punto doon. Sabi, minsan daw, yung opposition o paglaban na nararanasan mo, hindi yan senyales na dapat kang tumigil. Hindi raw. Pwede pa raw maging confirmation na nasa tamang landas ka. Teka, paano nangyari yun? Counterintuitive yun. Isipin mo, kung ang calling mo ay magdala ng pagbabago sa isang sistema, sa isang kultura, sa isang pamilya,
Tiyak na may mga taong komportable sa lumang paraan. May madidisrupt ka. May mga status quo kang hahamunin. Ang anumang tunay na pagbabago ay laging may kasamang pangtutol. Kung walang kahit anong resistance, baka ang ginagawa mo ay hindi naman talaga transformative. Sabi nga nila, kung hindi ka nakakagawa ng alon, baka hindi ka naman talaga sumasaguan. Exactly. So anong ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo? Na nakikinig, parang ang paglalakbay na ito ay isang imbitasyon na baguhin ang buong pananaw mo sa pamumuno. Oo, isang total paradigm shift. Mula sa pagiging isang arkitekto na stress sa pagguhit ng sariling blueprint, patungo sa pagiging isang tagatuklas, isang explorer, na naghahanap ng isang disenyong inihanda na para sa'yo. Tama. At ang pamumuno sa perspektibong ito ay hindi na isang plataformang kailangan mong itayo para sa sarili mo. Nagiging isang testimonya ito na kailangan mong isabuhay. Hindi platform, kundi testimonya. Ito ay tungkol sa pagsunod sa isang tawag na mas malaki pa sa iyong mga ambisyon, mas malalim pa sa iyong mga plano, at mas matatag pa sa iyong mga takot. At iiwan namin sa iyo ang isang huling kaisipan para pagnilayan mo. Kung totoo nga ang iyong layunin ay itinakda na bago ka pa man isilang, gaya ng kay Jeremiah, anong ipinahihiwatig nito tungkol sa papel ng sarili mong desisyon sa iyong paglalakbay bilang leader? Posible kayang ang pinakadakilang aksyon mo sa pamumuno ay hindi ang matapang na pagpili ng sarili mong landas, kundi ang mapagkumbabang pagsuko sa isang landas na inilatag na para sa iyo?